Nako, heto na po mga kaubayan. Minority senators resign na lahat. Nako, breaking news. Kapapasok lang. Minority di kinaya matinding pasabog ni Senator Aimee. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kaubayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, no, itong si Senator Bam Aquino, no, sabi po dito sa balita, no, ang pag-walk out ng minority ay para sa lahat ng Pilipino ayon kay Bam Aquino. Ayan, ginamit na naman po ang sambayanang Pilipino mga kaubayan. Ang mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino, ginagamit na naman po ni Bam Aquino. Aba, sabi niya para daw sa ating lahat, no? Ang kanilang pag-walk out. Nako, wag niyo kaming gaguhin ha. Wag niyong gaguhin yung mga Pilipino. Alam niyo po ba ang mga Pilipino, hindi po yan umaatras sa laban as long as alam nila sa sarili nila na nasa tama sila. Ano bang ibig sabihin? Para sa akin mga kababayan, ang ibig lang sabihin ng pag-walk out ng mga minority senators, mag-resign na sila. Diba? Mag-resign na lang po sila kasi hindi po nila kaya yung mga debate. Diba? Kasi kung totoo, kayong mga, diba? Kung totoong tama ang inyong pinaglalaban, diba? Kung tama ang inyong pinaglalaban dyan sa Senado, hindi kayo mag-walk out kahit ano pa yan, kahit durugin pa kayo. Diba? Paninindigan nyo yung prinsipyo ninyo Diba? Kasi alam nyo sa sarili nyo, tama ito, pinaglalaban natin ang prinsipyong ito. Alam natin na nasa tama tayo. Hindi tayo mag-walk out. Mga bobo pala kayo. Lahat pa kayo nag-walk out. Ibig sabihin lang, lahat kayo mga bobo. Lahat kayo ay wala kayong paninindigan kung baga. Diba? Kaya nga tayo may mga senador para makita ng taong bayan kung paano kayo makipagdebate at ipaglaban ang tama. Isa lang po ang nakikita natin dito. Talagang mali po ang ipinaglalaban ninyo. Kaya kayo po ay nag-walk out. Huwag nyo nang idamay ang taong bayan. Diyos ko po naman. Diba? Mag-resign na lang kayong lahat. Wala kayong kwenta. Diba? Ibinoto kayo ng taong bayan para manindigan para sa taong bayan. Manindigan sa mga prinsipyo na ipinaglalaban ninyo. Pero eto, nag-walk out. Ibig sabihin nito mga kaubayan, inaano na nila, kumbaga, hayaan na lang natin. Talo na tayo dito wala tayong magagawa dito. Diba? Kung ako, for example, ako ang isang senador, no? Kahit nga sa school, diba, sa mga debate, tayo po ay isa rin po tayo sa mga mapalad na nakipagdebate sa ating schools, mga kaubayan, no? Ang ano pa nga namin noon ay yung itong batas na ito, itong divorce, di ba? Pinag-usapan namin yan sa school at pinagdebatihan rin yan ng mga estudyante. At isa po tayo sa mga tumayo dyan, mga kaubayan. So kahit ano pa yung ano pa yung side mo dyan, di ba? Kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Ibig sabihin lang nito mga kaubayan, itong mga minority senators, hindi na nila kaya na ipagtanggol yung kanilang paninindigan, no? Nasa rules naman pala diba? Nasa rules naman pala ng Senado na pwedeng umattend, via Zoom. Pero bakit ngayon, sabi nga ni Senator Robin Padilla, bakit ginagawang pambansang issue? Dati pa naman, mayroon ng ganyang rules ang Senado. Diba? Pero ito mga kaubayan ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Leonde, Bam, bulag at uto. Ayan Iba na pala ang may dignidad na guro ng Bulagaan minority. Pag hindi kaya ang debate, walk out ang gagawin, kaya pala sadsad ang dignidad ng Senado. Meron pang mga bastos na lingwahe. Correct. Pag hindi na nila kaya, walk out ba ang ang katapat? No. Ipaglaban nyo hanggang sa huling hininga ng inyong mga buhay dyan sa Senado, di ba? Kasi kaya nga kayo naging senador para magdebate, tapos, di ba? Aalis kayo, bastusan yan Pambabastos yung ginawa nyo, Diyan nyo makikita ang pansariling interes lang ang gusto nila.
Kung para sa bayan, pwede naman sila makipag-dialogo, debate, ibig sabihin, nagpag-walkout nila, takot sila kasi hindi pabor sa kanila ang mga nangyayari. Oo. Tama ito mga kabayan, sabi po ni Ain, no? Oh, hindi pabor sa kanila yung nangyayari kasi alam din nila sa sarili nila that there is rules to be followed, mga kabayan. Di ba? Oh, at isa nga po rin mga kabayan sa senador na nagsalita patungkol dyan ay ito, si Senator Erwin Tulfo. Itong dalawang magkapatid na Tulfo, no? Unahin muna natin to. Si Senator Raffy Tulfo. Sabi niya po dito mga kabayan, no? I-zoom in natin. Sabi niya po dito, kaming mga senador ay binoto ng taong bayan para personal na gampanan ang aming mga tungkulin sa loob ng Senado. Ha? Oh. Kung ang mga ordinaryong empleyado ay araw-araw na bumibiyahe, nakikipagsiksikan sa tren, bus at jeep, nagtitiis sa traffic at init na para mabilang ang kanilang attendance at masweldohan. Bakit natin papayagan ang anumang sino mang senador na mag-attendance at makalahok sa mga bagay na pinagbobotohan sa Senado via Zoom nang dahil sila ay nagtatago? Isipin mo sabi mo pa kanina, kaming mga senador ay binoto ng taong bayan para personal na gampanan ang aming tungkulin. Okay? Ibig sabihin, si Senator Bato de la Rosa ay meron din pong personal, no, na obligasyon niyang gampanan, di ba? Ang kanyang tungkulin which either virtually or physically, mga kababayan, as long as magampanan niya yung kanyang tungkulin, di ba? Oh, sabi niya pa po dito, nakaka-insulto ang ginawa ng iba naming kasamahan na pag-rush sa pagbabago ng major Senate rules para lamang mabigyan ng special treatment si Senator Bato na kasalukuyang hindi pumapasok, no? Hindi po pagbago yan no? Nasa rules na po yan. Ipinaalam lang po nila sa inyo, baka kasi magtaka kayo kasi mga bobo kayo, di ba? Oh. Gusto lang nilang ipaalam na meron tayong rules na ganito, di ba? Para malaman yung mga bobo kayo, hindi kayo marunong makipagdebate. Diba? Wala na, nagsipag-alisan no? O kung meron ka, di ba? Kung mayroon kang kung obligasyon nyo or tungkulin nyo, nagampanan ang inyong mga tungkulin dyan sa Senado, sabi mo, ibinoto nga kayo ng taong bayan, ano ba si Senator Bato? Hindi rin ba siya ibinoto ng taong bayan? At may tungkulin po siya, nagampanan. Whether virtually or physically, yung kanyang tungkulin, mga kaubayan, dyan sa Senado. Di ba? So, ikaw, kung gusto mong hindi ka na rin pumasok, wag ka rin pumasok. Pwede ka rin namang maging mag-zoom na lang kung tinatamad kang pumasok, Senator Tulfo. Di ba? Grabe yung argumento natin. Pero, di ba? Yung argumento niya kasi, tungkulin ng mga senador na pumasok. Diba? At gampanan yung kanilang mga obligasyon. So, at ibinoto sila ng taong bayan para gawin yun. Ano bang akala mo kay Senator Bato? Hindi siya ibinoto ng taong bayan? Diba? O, ito po mga karibyo natin ang komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Jane, kasi akala namin maayos ka at tapat at may tapang na kagaya ni Duterte. Pero, ngayon, naging puppet. Nasaan na yun? Naging puppet ka ni BBM, matapang at nagsasalita ka lang pag away asawa, yan ang totoo pa. Aray ko po. Binoto ka. Binoto ka nga, pero anong ginawa nyo? Nakikita ng taong bayan lahat na matapang ka lang sa harap ng mag-asawa sa Senado. Wala kang dignidad. Sumasabay ka pa sa wow mali. Pinagtatakpan ang lahat. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po ni Day, ni Lisa, bawal special treatment pag sila ang majority, okay lang. Mga pikon, masakit, marel talk na wala naman talaga legal background Ayan At saka mga kaubayan, hindi lang po ito ngayong ginawa. Sa panahon po ni Dilima, nung senador pa si Dilima at kinulong po siya, nakakapag-attend pa rin po si Dilima via Zoom, via electronic
mga electronic something, di ba? Oh, like Zoom, mga kababayan, electronically, di ba? So, anong pinagpuputok ng butsi nyo? Eh, kung si Dilima nga naka-attend noon, na-convicted na. Si Senator Bato pa kaya na hindi naman na-convict dito sa Pilipinas at sa ICC naman siya. Kinasuhan, mga kababayan. Diba? Walang kaso si Senator Bato dito. Oh, hindi siya convicted. Si Dilima nga convicted dito, mga kababayan. Pina-attend nyo pa ng mga events sa Senado through Zoom eh. Diba? Napaka-unfair naman po. Kayo po ang gumawa ng mga batas na yan. Tapos ngayon kayo ang babali ng mga batas na yan. Nako naman, huwag ganon. Diba? Dihado lang siguro kayo ngayon kasi alam nyo, kapag nakaboto sa Senator Bato, tapos kayong lahat. No? Tapos kayong lahat. Alright, at eto naman, yung kapatid niya naman po, mga kabayan, sabi po ng kapatid niya dito, they are in hurry because the news report that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman dahil nailabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasamahan natin. Nako, ikaw mali ka talaga palagi. No? Hindi porket ano tawag dito? May announcement na yung ombudsman, nakasuhan sila ay makukulong agad sila, mga kababayan. Diba? Hindi naman ganun siguro ang proseso ng ating batas. At pwede rin silang umapila. Diba? Pwede pa silang pumunta sa Court of Appeals, mga kababayan, para umapila sa mga ganyang kaso ng ombudsman. Diba? Lalo na ngayon sa ombudsman, diba? Ang ombudsman ngayon, wala. Parang hindi naman kapanipaniwala yung mga ginagawa. Talagang mga questionable po, diba? Oh. Pero alam po ni Erwin Tulfo na mayroon palang ganun mangyayari. Ikukulong daw. Oh, ngayong weekend, aba. Updated si Tulfo updated po si Erwin Tulfo, mga kababayan. No? You know, itong argumento ni Tulfo, no? Parang alam niya na may mangyayari. Okay? Parang alam niya yung plano, alam niya yung script, no? Ng ombudsman. So, eto lang naman ang gusto nating i-point out dito. Kung sakasakaling sa minority group ito nangyari, for example lang, diba? At ganyan nga, panghuhulihin yung mga minority tapos ikulong. Hindi nyo ba sila papayagan na umattend via Zoom, teleconference? Diba? I think ganun din ang gagawin ninyo. Diba? Hindi lang pabor sa inyo yung mga nangyayari ngayon, kaya ganyan, pumuputok ang mga butsi ninyo. Nako. Ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment. Mas maigi pa nga, mag-resign na lang kayo sa pag-walk out ninyo, di ba? Mga takot lang kayo kaya sa mga abogadong senador ng majority. Marami kasing abogado sa majority. Isa lang ang abogado dito sa minority. I think si Kiko Pangilinan lang yung bobo pa, di ba? Sige ko lang yung nila, attorney bobo pa. Aray ko po, mga kababayan. Dito, 4 yung attorney natin dito sa majority. Matatalino pa. Kay Senator Marcoleta pa nga lang yan, Hindi na kayo makapalag sa argumentong yan, di ba? Paano pa kaya kung magsalita pa yung iba? Wala na. Di ba? Nasasaktan talaga sila dahil doon sa pagsasabi na walang legal backgrounds. Kasi mas marami pong attorney, mas marami pong abogado yung majority kaysa po dito sa minority. Di ba? Anyway, ano pong yung masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. Ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Kaya nga itong pinakita ni Senator Amy, di ba? Alam mo, wala lang nag-interpolate dun sa mga sumagot na senator, pero ngayon babarahin natin sila. Oo, tayo mag-interpolate sa kanila. Kasi nungaligan yung sinasabi nila. Sasabihin nila, wala namang ebidensya, puro opinion, puro fake news. Ano walang ebidensya? Pinakita na nga May video na nga Ando na mismo yung mga komento. Paano naging walang ebidensya? May elements siyang pinakita doon. Paano naging walang ebidensya? Eto, papakita natin Kasi yan yung binibintang nila Fake news yan, walang ebidensya. Meron!
personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and yan. charter change. Ayan. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video Nanginginig na si Soto dyan. Naku po, patay tayo. Nanginginig na si Soto dyan. Kasi Lacson. presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusot? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garamalan, obvious na obvious, hindi isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ayan, ito. Hindi to na point out. Alas 4 ng hapon to. Lagi kasing ginagamit ng mga pinklawan, dilawan, at nilakson. Paano daw nagkaroon ng attack kung naka-smile sila dito? Alas 4 po itong picture na ito. Yung attack gabi pa. So that only means, isa sa mga ebidensya, resibo, that there is a propaganda against the majority. Naintindihan natin? Propaganda. Yung sinasabing there were no attacks, o there was no attack, o di kaya sinasabi nila na stage kasi naka-smile. Diyan, ito na ebidensya eh. Ito yung ebidensya na meron silang propaganda. Na ano yung propaganda nila? Ayan. Yan yung propaganda nila na sinasabi nila, naka-smile pa eh. Tarantado. Alas 4 yan. Yung picture na yan inilabas. Nangyari na, nakangiti sila, caucus na yan. They were waiting for the impeachment complaint o article of impeachment para makita na nila, ma-aksyonan kagad nila. Kasi kung maalala ninyo, nung panahon ni Cayetano bilang Speaker of the House, di ba? Ang kwento nga doon, sobrang sipag ni Cayetano to the point, laging late na umuwi yung mga congressman. Ganyan ang ginagawa ngayon. They waited for the article of impeachment para hindi sila pagbintangan na idinidelay. Ayan, alas 4. Tapos ginamit. Bakit sila nakangiti kung inaatake sila? Tarantado! Tarantado ka talaga! Yan ang masasabi ko sa'yo. Gagamit ka ng picture, hindi pa nangyayari yung attack. Tapos sasabihin mo, bakit sila nakangiti habang inaatake sila? Tarantado ka. Ang barilan, alas 7, nagmamalaki lang may nangangamusta. Si Camille Villar, ang unang nag-update. Isa kasi Ayan o. Ito yung nilabas nilang screenshot. Ang unang nagkamusta, si Camille. Si Camille Villar ang unang nangamusta. Tapos sumunod na lang yung iba. Kunwari, nangamusta na rin. Alam ko na yan eh. Sino sa inyo walang GC? Diba pag may sumagot na isa doon, ako po patay kang bata ka. Obligado ka na sumagot. Baka sabihin, ikaw lang hindi sumasagot. Tama, mali. Kunwari, barkada ninyo, o kuwari grupo ninyo, o kuwari opisina ninyo. May sinabi yung boss nyo. Kasi hindi ka sumagot. Yung lahat na kasamaan mo, sumagot na. Patay ako dito pag di ako sumagot dito So kailangan ako sumagot. Di ba? Kahit ayaw mo naman. Kasi kung talagang you are serious in saying, or you are really concerned, agad-agad dapat ikaw na yung nag-message, hindi mo inantay yung majority muna. Diyan ang majority na una nag-message So yung concern nila na nangamusta daw sila, isa na naman, katarantaduhan. sila. Last convo, 4 p.m. Next time. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Yan. Pero bago ang katotohanan, Yan. wasakin muna natin ang kasinungalingan. Ayan, Sige, bagong katotohanan. Ano ba yung mga kasinungalingan na yon?
Pasok! I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ayun! Yun na yung bulagaang team. Nagkabulagaan daw. Ayan ha. Sa bibig na mismo ni Lacson, video ni Lacson, interview ni Lacson. Okay? Yung number 1 propagandista ng minority, si Lacson. Ayan. Ito yung mahilig sa interview eh. Propagandista nila ito eh. Ito. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi Ito, kita niyo nito. Ang isang laging sinasabi nila, itong mga tarantadong to. Ano? Sinasabi nila na kaya daw inagawa leadership because of impeachment. Para daw i-acquit si VP Sara Duterte. Oy, tama nga naman. Oo nga, di ba? Gusto nila maagaw yung leadership para ma-acquit. Gunggong! Ito, paliwanag dyan. Makinig kayo. Oh. ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat ay kukunet. As I told you, may 12 kami. Si Batong is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami You need 16 votes. 2/3. 16 votes para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ilan ang majority ngayon na dating minority? 12 na sila. Si Bato dumagdag na lang. So, kung 12 sila, ilan yung quote-unquote gusto magpa-impeach? 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach? 16. So, sa madaling salita, hindi nila kailangan gumawa ng move para ma-acquit si VP Sara Duterte if they want. Solid ang Duterte, quote-unquote Duterte block. Hindi sila makakabuo ng 16. Whether magpalit o hindi magpalit ng leadership. So, isa na namang propaganda. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.